Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad neto. Ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong peso. Nalingluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. 'Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.' Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya, "pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya ay pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pagpapatawad at pagpulot ng aral. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Isang mukha ng pag-ibig ang pagpapatawad dahil inuunawa nito ang taong nagkasala sa atin. Subalit, hindi ibig sabihin nito na ang mali ay nagiging tama. May dalawang magkaibang bagay dito: ang pagkakamali at ang nagkamali. Sabi nga ni San Agustin, dapat itakwil ang kasalanan, ngunit mahalin ang nagkasala. Sa makatuwid, kinakailangan ng may sala na magsisi upang siya'y maging handa sa biyaya ng kapatawaran. Bagamat ang pagpapatawad ay pag-unawa sa taong nagkasala sa atin, hindi ibig sabihin na agad magtitiwala tayo. Ayaw man natin isipin, subalit totoong may mga taong nananamantala ng kabutihan ng kanilang kapwa. Kinakailangan din natin ng mabuting paninindigan upang hindi sila hayaang magkasala. Nangangailangan ito ng pagdulog natin sa Espiritong Banal upang lagi tayong magabayan sa bawat sitwasyon at upang maliwanagan tayo sa kinakailangang gawin. Nariyan din ang pangangailangang manalangin. Una, para sa ating sarili, sapagkat tayong lahat ay may pagkahumilig sa kasalanan, kaya marupok tayo sa tukso. Ikalawa, para sa ating kapwa, upang maging bukas din siya sa pagdaloy ng biyaya,
anumang kabutihan o kalungkutan ang kanilang pagdaanan. Sa ganitong paraan, lalaya at yayabong tayo sa paggawa ng kabutihan upang unti-unti nating matahak ang landas ng kabanalan. Kung pagpapatawad ang pag-uusapan, mahalaga din ang pagpapatawad sa sarili. Kinakailangan ito dahil mahirap umibig kung wala ang tiwala. Kaya ang pag-ibig sa sarili na hindi kasing kahulugan ng pagkamakasarili ay kinakailangan bilang batayan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ang pagpapatawad sa sarili ay bahagi ng pag-ibig sa sarili. Isang pag-ibig na kumikilala sa Diyos na siyang unang umibig sa atin at sa ating kapwa.